Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang hapon po sa inyong lahat. At dito po sa ating vlog na ito ay breaking news po ang pagkakahukay na naman o pagkakakuha doon po sa mga buto na nakalagay sa sako doon po sa Taal Lake. Meron na naman pong na-recover ang Coast Guard na mga buto po doon. At ito po ay kasi kahapon mayroon pong ilang piraso ng mga buto na nakuha. At ito nga po ay parang sunog pa. Sabi po ng mga DD sheet, ito daw po ay tanim buto. Kung dati daw po ay merong tanim kaso, ngayon naman daw po ay merong tanim buto. Ang pinagtataka lang natin ng mga DDS po yata talaga kampi talaga sa mga kriminal dahil nga po sa kabila ng effort ng ating gobyerno na mabigyan po ng hustisya ang mga kababayan nating sa bungero, biruin nyo binabanatan pa nila yung ginagawa ng Coast Guard na yun at ng mga Navy at sinasabi na yun daw po tanim buto. Meron pa nga po ako nakitang isang post at sinasabi bakit daw maputi yung sako. Kita nyo pati yung sako bakit daw maputi, kitang kita naman na yung pong sakong maputi pinagpatungan lamang doon ibinuhos yung mga butong nakuha. Ngayon po dahil nga po meron ng mga nakukuhang buto, kasi kahapon nabanggit ko baka ito'y sa aso nga lang o baka ito'y sa hayop, sa baboy o kung anumang hayop ang tinapon doon. Pero dito po ngayon kung mayroon pong mga ilang nadagdag pa po na mga sako na nakuha, hindi na po ito sa hayop, di ba? Tingin ko talagang ito na yung sinasabi ni alias Totoy na kumbaga makakapagpatunay na talagang siya po ay may nalalaman sa nangyari sa mga sabungero. At pakinggan po natin itong balita po ng News 5 patungkol po dito sa mga bagong nahukay o nakuha, na-recover na mga sako na may lamang buto. Ito po yun. Magandang hapon mga kapatid, ako po si Camille Samonte ng News 5. Andito pa rin tayo sa bahagi ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. At sa mga oras na ito ay kinukuha na ng Philippine Coast Guard yung ilang mga sako na natagpuan nung isinagawa nila yung kanilang technical dive operation. So dito sa kinatatayuan ko at ng ilang media, tanaw namin yung mga sako nga na kinukuha nila at susubukan ko mga kapatid na i-zoom ito, no? Pero masyado kasing malayo. Pero from our camera mga kapatid ay makikita natin yung itong mga sako na nire-recover. So, ayan. So eto mga kapatid, no, mula dito sa camera kasi mas kitang-kita kasi dito. So ayan, yung sako na nakuha ay isinilid na nila sa body bag. Ayun. So meron nga po talaga na nakuhang panibago na mga sako po na naglalaman ng buto. Syempre hindi pa rin naman po ito alam kung ito ba ay buto ng tao o buto ng hayop. Actually, kung ito pong mga buto na ito ay let's say katulad niyan mga Coast Guard, mga PNP ang makakita, si IDG, malalaman na naman di ba na kaagad yan kapag makita nila na ito ay may damit, di ba? Maaring baka yung damit buo pa o sapatos baka buo pa, o baka merong mga relo, ayan mga ganyan, di ba, na nakakabit pa, di ba? Malalaman naman po kung ito'y sa tao agad-agad na malalaman, di ba? Hindi na kailangan ng DNA ng ano yan hindi na kailangan ng
kumbaga yung pag-examine, kahit sa mata mo pa lang, makita mo pa lang na may suot na sapatos o merong merong mga naka ano pa na damit, 'di ba? At merong bungo, 'di ba? Malalaman mo na kagad na tao 'yan. Alam naman syempre ng mga PNP at ng mga Coast Guard at mga Navy kung ano ang itsura ng bungo o kalansay ng tao. Kaya po dito lalo pong tumitibay ang kaisipan ng ating mga kababayan, ng mga netizen, na totoo ang sinasabi nitong si alias Totoy at credible talaga siya na witness patungkol po dito sa nangyari sa mga sabungero. Kumbaga ito isang malaking hakbang para sa pagkakalutas ng kasong ito, para po sa pagkakaroon ng hustisya ng atin pong mga kababayan na sabungero. Ito po isang malaking breakthrough sa kaso na ito na ating sinusundan, dahil nga po abay syempre yung may makuha na mga kalansay doon, di ba? At ito ay mag-match kung sakaling i-DNA test na ito at mag-match po doon sa mga kaanak ng kunwari mag-match sa isang kaanak ng 34 na sabungero, edi confirm na kagad na meron po talagang kumbaga magkakaroon na ng hustisya. Hahanapin na talaga itong mga tao na involved, ang mga may kasalanan, ang mga perpetrators at ang mga talagang nag-utos, nag-mastermind para po gawin ito. Kumbaga talagang ito nakakalungkot kung ito nga talaga mga ano, 'di ba, mga buto ito ng tao, 'di ba? Talagang nakakalungkot to at parang alam niyo parang ewan ko ba kung ano yung aking nararamdaman. Hindi po maipaliwanag yung parang matatakot ka talaga na may mga ganito pala talaga mga tao na kayang gawin ito sa kapwa nila, 'di ba? Kapalit ng napakalaking halaga ng pera. Yun kasi ang nakasalalay talaga dito sa ano na ito dito po sa missing sabungero case. Bilyong-bilyon na halaga ng taya ang pumapasok sa ano po na ito, sa grupo po ng mga isabong operator. Actually, dun sa isang grupo lang 'yon. 'Di ba? Isa lang 'yun isang grupo lang 'yun, pero ang pumapasok po nasa 1 to 2 billion. What more pa kaya dun sa iba? Hindi lang naman yung sa grupo ni Atong Ang o sa negosyo ni Atong Ang may pumapasok na ganun kalaking halaga. Baka pinakamalaki na kumbaga yung sa kay Atong Ang, pinakamalaki 'yon, pero meron pang iba na gumagawa po ng ganitong negosyo. Kaya po 'di ba, talagang siguro sa laki po ng perang involved, kaya po kayang-kaya nilang gumawa ng ganun katindi na krimen. Ngayon pag po ito'y napatunayan na ito nga po yung mga merong kaugnayan sa mga sabungero, merong mag-match sa mga DNA ng mga kaanak nitong mga sabungero, atin din po nga malalaman na din na ito pong sinasabi ni alias Totoy, paano kaya ito ngayon, 'di ba? Parang 'yun ang mapapatanong ka. Katulad niyan, sinabi ni alias Totoy na may kinalaman etong si Atong Ang, si Gretchen Barreto, pati yung dating judge Felix Reyes. Sinasabi na meron daw pong kaugnayan o merong kinalaman ang mga tao na ito sa nangyari sa mga sabungero. Paano kaya sila? Ito ngayon ang tanong, paano sila, ano ba yan, hintayin pa yung kaso bago maglabas ng warrant of arrest, at sila ay huhulihin na ba, kung ano man ang gagawin, di ba? Kasi ang alam niyo po, ang isa sa mga concern ko dito, nakita naman natin na usong-uso o kumbaga kada merong mapagbintangan, di ba, ang kanila kagad na ginagawa ay umaalis ng bansa. Katulad ni Harry Roque, si etong si Calvo, si Tebes, 'di ba? Si Yexel. Nakita natin na itong mga taong ito wala pong kumbaga wala silang pake na kung paghahanapan man sila ng batas
ang gagawin nila kagad ay tumakas. 'Di ba? Baka mamaya, 'di ba? Tayo naiisip lang naman natin 'to dahil nga mga mayayaman, mapera, makapangyarihan etong mga tao na ito. Isa pang tumakbo si Alice Go, 'di ba? Saka si Cassandra Leong, nakita natin talagang kayang-kaya nilang lumabas ng bansa agad-agad, 'di ba? Mga nag-backdoor, merong kahit na meron silang mga warrant of arrest nakalusot sila sa mga immigration. Meron silang kumbaga immigration dun sa ibang bansa, 'di ba? Nakarating sila ng Indonesia, nag-Malaysia pa, nag-Singapore pa. 'Di ba? What more pa kaya itong mga napagbibintangan na sinasabing mga makapangyarihan, mapera ng mga tao na ito, 'di ba? What more pa kaya ang hindi nila magawa dahil nga po sa kanilang kumbaga katayuan sa buhay. Tingin ko kung nakaya ng mga katulad ni Harry Roque, nila Cassandra Leong at nitong sila Alice Gu, what more pa kaya itong mga tao na ito? Bumili lang to ng isang eroplano agad-agad na maghahatid sa kanila sa ibang bansa. Di ba? Kayang-kaya na nilang pumunta kagad sa ibang bansa niyan. Di ba? Lalo pa kung mga bilyonaryo talaga ang mga involved dito. Di ba po? Kasi hindi lang naman kay Atong ang nakatutok ang investigasyon. Marami pa pong mga tao na sinasabing may kinalaman dito. 'Di ba? Sana nga lang po talaga ay eto na yung maging hudyat ng mga kumbaga hinihintay ng mga kababayan natin na pamilya ng sabungero. Eto na sana yung kumbaga talagang makaka-solve na sa kanilang mga hinihinging hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. So dito po sa mga nakuha din na mga buto, mga kalansay, yung kahapon meron tayong nakita na sinasabi nga po ito'y tanim daw po, tanim buto, hindi daw po ito galing talaga sa Taal Lake, nilagay lang doon para ibintang daw po na ito ay sa mga sabungero. Pero 'di ba katulad noon yung may nakuha na naman ngayong hapon, ito pong ating mga Coast Guard at PNP, nagtulong-tulong sila, Navy, may nakuha na naman sila. 'Di ba? Ibig sabihin na to, hindi yan tanim. Alam niyo po, napaka lang talaga ng isip ng ating mga kababayan na DDS. Kasi nga ang isip nila kagad dahil merong nakuhang buto kahapon, isang lang naman, isang sako, sunog pa, ang sinasabi nga nila kagad tanim buto daw po ito. So ngayon na nadagdagan, nagkaroon po ng ganyang panibagong discovery na naman na mayroon po talagang mga sako doon sa ilalim na mayroong mga lamang buto at yung parang sandbag. 'Di ba? Ito na po yung kumbaga katibayan talaga na may nangyaring krimen. Kasi malalaman naman yan kapag nakita yung bungo o nakita yung mga, kasi ang mga diyan, yung kamay, ayan, yan ang mga kitang-kita kagad na sa tao, 'di ba? Buto ng kamay, mga ribs, 'di ba? Makikita kagad naman yan ma-determine mo naman kagad yan kahit tignan mo lang, alam mo na kagad na sa tao yan. 'Di ba? Kaya po ito yung sana wag namang isipin ng mga DD shit na yung mga ganitong pagkakataon gagawing, 'di ba? Gagawan pa nila ng kalokohan, tanim buto daw. Sus Mario, ano ba naman isip nitong mga taong ito? Tignan natin kung ito bang si alias Totoy, si Julie Patidongan ay magbibigay na rin ang kanyang sinumpaang salaysay o affidavit. Kasi nga po as of this moment wala pa po tayong nakikitang balita na nagsasabing si Totoy o Julie Patidongan ay nagbigay na po ng kanyang affidavit. Yan lang naman hinihintay din para makapagbigay na ng kumbaga ng formal complaint ang mga kapulisan dito sa mga napagbibintangan o pinagsususpetyahan. Sana nga po talaga ay magbigay na siya ng kanyang affidavit para po, kasi katulad niyan may nahukay ng mga buto. Hindi kaya yan lang ang hinihintay ni alias Totoy para siya ay magbigay na ng kanyang affidavit, 'di ba? Kasi kailangan naman talaga na
kumbaga magbigay siya ng salaysay para po yung formal na kaso ay maibigay na sa mga perpetrator, sa mga mastermind na sinasabi niya. Actually patagal ng patagal, 'di ba? Patagal ng patagal, pero sana nga ay maging mabilis na ito dahil nga po meron ng mga nakuha na mga labi doon o mga buto doon po sa ilalim ng Taal Lake. Sana nga talaga ay eto na ang buto ng mga 34 na sabungero, isa sa kanila o dalawa sa kanila, at yung iba pa na sinasabi nga po ni alias Totoy, nasa 108 po yung sinasabing mga missing doon na doon daw po dinala. Abangan natin ang mga update pa po dito. Maraming salamat sa pagsama po ninyo sa aking vlog. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po. Bye bye.